Alright. So sa mga tatanong dyan kung asan pala napunta ang 49 billion pesos na flood control project ni Kong Pulong Duterte. So ito yan, no. So ito naman siya ay kadugtong, no, doon sa blinag natin mga last month or last 3 weeks ago, no. So dito papuntang yan, Bukana, papuntang Open Sea. So itong ganito ganito ka dekalidad, kakapal na riprap ng ilog, ganito ka mahal to, no. Ibig sabihin solid talaga yung pera ng solid talaga yung 49 billion or 51 billion kung sa mga sinasabi ng mga haters, no. So 51 billion. So solid. Talagang andito may kita na dito napunta yung pera ng taong bayan. Ang galing, no. So hindi lang siya basta flood control project. Kundi siya talaga ay daanan din, no. Malapad, pwede nga dito kotse, makakadaan 4-wheel vehicle dito, one way nga lang. Ganda, no. So dito napunta ang 51 billion pesos na sinasabi nila, pero ang pala doon pala napag-alaman 49 billion lang pala, no. So parang bloated lang pala yung 51 billion yung figure, yung amount. So mula rito hanggang Open Sea, Bukana. So yung kalidad ditong mga riprap na to, flood control project na to ay talaga siya, consistently hanggang dito sa pinakadulo. Kasi di ba may mga ibang lugar na yung bungad lang, yung pinaka facade lang talaga, pinaka main facade, no, pinaka main area na siyang makikita ng mga tao lagi. Yan ang pinapaganda lang nila, pero yun pala sa dulo na wala na, lupa na lang, wala nang revetment, wala nang mga riprap na ginagawa. Kasi yan kinurakot na. So dito sa Davao City, very consistent mula doon sa pinakadulo ng Open Sea hanggang sa pinakadulo naman papunta doon sa may bundok, no. So ang galing lang, no. So flood control project ay na rin siya, ginawa na rin siyang esplanada. Ang galing. So ito, compare nyo to sa sa inyong mga distrito, sa inyong lugar dyan, kung saan ka nanonood ngayon, no. Pakikumusta ang inyong flood control project, kung ganito ba ka pulido, ganito ba ka solid, ganito ba kaganda ka dekalidad ang pagkagawa. So itong Davao City, ito na nga, itong streamline to mula sa bundok, ayan, mga bukiring bahagi ng Davao City. Tapos pagka malakas yung ulan, kahit walang ulan dito sa downtown area, kahit doon lang sa taas, no, ng kabundukan, so babagsak ng napakadaming tubig. Tapos dadaan dyan dito. Ito yung streamline nila papuntang Open Sea. So itong flood control project na to, talagang gamit na gamit, no. Hindi siya yung wala lang, na hindi napapakinabangan. Hindi kaya na ibang lugar na kahit wala namang ilog, nilalagyan ng tulay, parang ganun. So dito sa Davao City, talagang mga ginagawa dito ng mga proyekto sa flood control project is napapakinabangan. Talagang napoprotektahan yung mga kabahayan, yung communities, no. Napoprotektahan sila from danger sa baha, tubig baha. And maliban dyan sa flood control project, yan, ginagawa rin siyang daanan, pantalan, mga empleyado, estudyante, papunta yung UM, no, University of Mindanao, Matina branch. Tumawid sila, 2 pesos yata pamasahe ng bangka patawid sa kabila. Di ba ang ganda, no. Very consistent, tingnan natin yan sa kabila, di ba. May pa dyan, may mga alert level pa yan, may yellow warning, orange warning, and red warning signs. Di ba? Maging doon din sa kabila. Di ba? Taas, no? Mga ilang metro kaya to? Or ilang feet? Tansya ko nasa mga 50 feet. Pwede, no? 50 feet nga ang haba nito. So pag ihulog kita dito, ikaw na hater, pag ihulog ko si Martin Romualdez dito, pilay siya. Pagdating doon, kasi mataas to. Nasa mga 50 feet, tansya ko lang. Ibig sabihin mga 10 katao, no, na 5 footers. Di ba ganda? Flood control project ng Davao City. So dito mo makikita. So this is where your money go, di ba? Or this is where your taxes go. So kahit paano, solid, di ba? So talagang hindi tayo magsisisi sa mga Duterte. Talagang we're on the right track talaga kapag sila ang namamahala. The best. So punta pa tayo doon sa unahan, no. Ipakita ko sa inyo yung doon na area, kasi hindi na masyado natin napupuntahan yan minsan, no. Gawa nung pag nagbablog tayo dito, tanghalin tapat, mainit. So ngayon maganda ang klima kasi alas 6 pa lang, alas 7 pala. Diba? 51 billion daw, pero
Hindi naman pala totoo. 49 billion lang. Kayo naman, masyado kayong ano, no, fake news itong mga loyalista nga at mga pinklawan, mga kakampings. Di ba? This is where your taxes go. 49 billion pesos flood control project ha. The best ha. Ang ganda. Partida wala pa tong view ha. Ibig sabihin hindi pa ito natamnan ng mga punong kahoy, hindi pa siya nalagyan ng mga pintura, hindi pa siya nalagyan ng mga pananim. Iba yun yung mga common na mga view sa tawag nito, yung mga riprap sa esplanade. Diba dapat may mga painting, drawing. So dito wala pa. Diba? So kita mo yung mga kabahayan dyan, safe yan sila pag may mga ano, baha. Pero syempre siguro kapag sobrang dami yung tubig na ibuhos mula sa kalangitan tapos sabayan ng high tide, so aatras yung tubig talaga dito, yan panigurado. So itong banda na to dito parang ano sila, no, mababang bahagi, medyo mas lower ang kanilang kinatatayuan ng lupa nila kumpara dito sa ating dito tayo. Di bababa rin pala. Oh, protektado nga lang talaga dahil dito. Okay. So ibig sabihin hindi pa yan tapos, no. Wala pa kasing gaya nito. Wala pang ganito na parang may pader, parang Great Wall of China, di ba? Patapit ka sa unahan. So dalawa pala pantalan dito, daungan ng mga small vessel. Diba? Ganda kaya oh. Diba? Oh. Ano, nagsisisi ka ba sa 51 billion slash 49 billion? Siyempre hindi. Kasi kita mo talaga yung resulta. Kita mo talaga yung trabaho. Solid. Oh, ayos, no? Nice one. So sana magkaroon pa ng budget, no, pero siyempre sa panahon ngayon na si Martin Romualdez at kanyang tropa, yan si Buji D. Paras lang daw yan sila, no. Tota pa rin daw ni Martin Romualdez yung pinalit na speaker. So mahihirapan na makakuha ng budget si Kong Pulong para sa distrito natin dito sa Davao City sa District 1. Sana nga hindi pag-iinitan, no. Siyempre di yan sila papayag na, although hindi naman sila masyadong siguro ipit sa budget. Yun nga lang, Duterte kasi, no, iipitin talaga yung mga yan. So siyempre kami mga taga Davao okay lang din sa amin, wala problema, wala munang budget. Hindi naman siguro lahat ng panahon ganito, no, na Romualdez BBM yung andyan sa kapangyarihan. Kaya pinatripan tayo dito. Nakalimutan ng mga taga Davao ay mga law abiding citizen, taxpayers pa. Pilipino, botante din, di ba? Ang sama ng nakasama ng loob. Okay, so akyat tayo. Di ba, no? Ganda, no? Grabe yung layering, napakakapal. Sa iba kasing lugar, makakapal ang mukha ng mga krusista nila, no? Sa Leyte for example, no? Tsaka sa Legazpi, Albay, Bicol. Mga makapal doon, hindi ang mga riprap, kundi ang makapal ang mga mukha. Walang kabusugan na mga kawatan. Diretso pa tayo sa unahan. Diba, ang ganda, no? Galing. Ang taas na nito. Kung doon kanina sa ating pinakaunang video ay nasa mga tansyakoy, nasa mga 50 feet. Ito na sa mga 60 feet na to dito, no? Dinagdagan pa ng 10 feet. Mas elevated to lalo dito. Diba? So ang layunin talaga ay para protektahan ang mga kabahayan sa baha. Taasan na ito. Grabe, imposibleng babahayin pa tong lugar nila dito sa area. Tapos ba't may mga bahay? Okay. Hindi pala ito Islam area or informal settlers. Ito pala ay awarded na, no. Ang nagmamay-ari ng lupa dito is Villa Avril family, no. So, yung mga nakatira dito, yung mga nasa posisyon, sila yung nakakakuha ng ng lote. Yun. Awarded na pala to dito
So they're no longer informal settlers or sabihin nating mga slums area. Lalo nang hindi sila matatawag na squatter kasi nga ang nagmamay-ari sa lupang kinatitirikan ng kanilang bahay ay sila na mismo. Ang galing. Wow, galing, no? Nice one. Oh. So sa mga ano dyan, hater ni Duterte, no? Kila kung Paulo Duterte. So tapos na isiniwalat or ano, kinuha niya lahat ng resibo. Nakakompile na, no? Napakakapal nung libro na kung saan yung mga proyekto ay makikita at existing, hindi yung drawing lang, ha. Oh, hindi kagaya sa mga napapanood natin sa Facebook ba ng mga memes and reels or mga videos na may mga nakalagay na karatula na yun na nga bali description, no. Kumbaga farm ano, parang bypass road for example, no, worth 50 million. So 10 kilometer long, 50 million na bypass road from farm to market road. Pero target of starting date is sabi natin mga year 2023 and target of completion ay December or completed target of completion mga December 2024. Anong petsa na magde-December na by 2025 wala na nakita. So ano yun na sa may bandang Talisay City ng Cebu province. QM Builders ang ang tawag nito. QM Builders ang may gawa or contractor. O di ba? Andito na punta ang 51 billion na sinasabi ninyo na flood control projects ni Congressman Pulong Duterte. Sabihin niyo malaki pa rin 'yun. Oo. Malaki pa rin 'yun, Mr. Vlogger, yung 51 billion para sa ganyang proyekto. Kung ito lang hindi lang naman kasi itong proyekto na nagawa ni Kong Pulong sa kanyang budget noong 2019 and 2022. Hindi lang naman 'to, meron pang mga kalsada, 'di ba? Na may kinalaman din talaga sa para makontrol ang flood. May mga ginagawa na siya, mga tulay, mga footbridges, mga creeks, mga road widening, di ba? So hindi lang pag sinabi flood control project na budget, hindi lang dito napupunta, no? May mga din, may mga iba din na mga structure, infrastructure ganun, infra. Hindi lang dito. Ang galing, no? Layo na natin, no? Pero hanggang dito abot pa rin yung tawag nito, flood control project. Ang galing. Sa kabilang bahagi hindi pa, no. Wala pang nakikitang wall, concrete wall. Pero syempre continuous. Alangan naman aabono si Kong Pulong kung ubos na, di ba? Ano yan, bubo lang. So hindi naman siya pwedeng aabono. Magkano lang sahod ni Kong Pulong? 200,000 lang, di ba? Bilang congressman. Hindi naman siya kagaya kila Martin Romualdez, kila Saldico, di ba? Kila Archo Atayde. Hindi naman siya kagaya kila Momo ng Surigao del Sur. Grabe, no, kurakot para tong si Pimentel and Momo sa Surigao del Sur, although hindi naman nakapagtataka yun kasi nga sa tagal nilang nanunungkulan bilang congressman, gobernor o ano pa mga katungkulan nila sa local and national position. Kita mo naman yung kanilang probinsya, no, kulilat pa rin ikumpara sa ibang mga probinsya. Kung hindi naging presidente sa Tatay Digong, sa totoo lang hindi makakaroong napakagandang mga provincial roads sa lugar nila na magdudugtong sa Davao region. Sayang nga lang hanggang 6 years lang ang termino ni Tatay Digong kasi naman talaga ang nasa batas, no, sa batas ng Pilipinas, nasa konstitusyon, constitutional law na hanggang 6 years lang, which is ang pangit, pangit siya na batas kapag ang mga nakaupo kagaya ni Tatay Digong na honest to goodness, di ba? Pero pagka wala namang kwentang nakaupo kagaya ni BBM, hindi nga talaga maganda. Maganda o buti na lang, no. So sana kay Sara Duterte baguhin ang konstitusyon, no, lalawigan pa, no, pataasan pa ang termino, gagawing sabihin natin mga 30 years, so di ba, straight. Hanggang dito na natatapos yung flood control project ni Kong Pulong. So pero tansya ko hindi pa to tapos dito kasi wala pa siyang mga finishing, di ba? May mga pintura pa yan dapat, tapos lalagyan pa siguro ng mga mga ilaw, no, maaring neon lights or yung solar lamp lights, mga ganun. So, ito yung hitsura, di ba? Galing, haba, no? Taas ang pinuntahan natin, layo. Grabe talagang pinoprotektahan ang mga taga rito sa baha. So grabe yung flood control project ni Kong Pulong Duterte, pinakadabis sa lahat, wala nang makatalo pa dito. Kaya Leni Robredo sa Naga City,
Sabi maganda daw no. So pero binabaha pa rin naman sila, like ganun din naman no. Pag binabahaan Davao City, pinuputakti ng mga hater ba. 51 billion bakit binabaha pa rin. Yung Naga City naman, ni Leni Robredo na talagang pinagyabang din nila na maganda ang pamamahala ni Leni Robredo sa kanyang syudad. Nung binaha, wala namang hindi siya pinuputakti. Na sabi maganda o ba't binabaha. Parang ganun, di ba? So Davao City maganda kasi binabaha pa rin ang Davao City kasi that's natural calamities. Na talaga yan, oh. Kumbaga wala tayong magagawa dyan. Tao lang tayo. But good thing is meron tayong flood control projects, yung pagbaha ay nakokontrol. Tapos talagang sobrang dami ng tubig na binagsak sa kalupaan ng Davao City. Kaya magkakaroon ng overflow talaga, overwhelming sa tubig. Pero ang maganda, pagka naglo-low tide na ang Davao City, ang aming open sea, naglo-low tide ang dagat. Matik yan, no? Magsasubsides ang ilog, ang tubig, baha. Ganon. So, in a span of 2 to 3 hours, wala na, hupa na. So, baha no more. So, yung mga gustong mag-vlog, ako for example, no, kunyari, binabaha yung yung Matina. May Matina Pangis area, no? So, gusto kong pumunta agad-agad. Oo, para ma-vlog. Eh, syempre, galing pa ako ng downtown, no? So, sabihin natin sa may City Hall of Davao. Babiyahe pa ako ng ng matagal-tagal kasi traffic, so na mga 30 minutes. So, pagdating doon, wala na. Hopa na. Sulit, di ba? 30 minutes pa lang 'yun ha. What more kung 3 hours pa, di ba? So sobrang bilis maghupa, mag-subside ng tubig ba sa Davao City, kaya the best ang flood control project ni Kong Pulong Duterte. Walang labis, walang kulang.